mga benepisyaryo ay inilikas mula sa Talisay River na isang delikadong lugar. Kasama rin sa inspeksyon ng pabahay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sina Secretary Jose Rizalino Acusar, GM Jobentay, Bataan Governor Jose Enrique Garcia III, 2nd District Representative Albert Garcia at Balangas City Mayor Francis Garcia. Upang pasimula ng ating programa, ating tawagin si Balangas City Mayor Francis Anthony S. Garcia para sa kanyang pambungad na pananalita. Magandang araw po sa ating lahat. Sa ating pinakaminamahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., taus-puso po ang aming pasasalamat sa inyong napakalagang presensya ngayong umaga. Ang inyong pagdalo ay nagsisilbing ilaw na nagbibigay inspirasyon sa bawat isa sa amin dito sa lungsod ng Balanga at Bataan. Palakpakan po natin ulit ang ating minamahal na Pangulo. Sa ating minamahal na beneficiaries, ang inyong bagong tahanan dito sa NHA 1 Bataan Village ay bunga ng pangarap at pangako na walang Pilipinong may iwan pagdating sa karapatang magkaroon ng disente at ligtas na pabahay. Inuna natin sa Phase 1 na 6 na building ang kaligtasan ng 216 na pamilyang nanirahan sa danger zones sa paligid ng Talisay River. Hindi lamang tahanan kundi isang kahanga-hangang pamayanan ang inyong maaasahan. Isang komunidad na sumasalamin sa ating pangarap na maging isang natatanging learning at family-oriented na smart university town at hangaring highest HDI or Human Development Index ng probinsya ng Bataan. Ang NHA 1 Bataan Village ay hindi lamang simpleng tirahan. Imbis na simpleng bahay, meron po tayo ngayon na tinatawag nating imbis na social ay social na condominium unit at building na higit ang ligtas po sa mga baha at sakuna. And kitang-kita po natin, napakaganda ng ginawang mga housing buildings and units. Kaya palakpakan po natin ulit ang NHA, ang Pangulo at ang DSUD. At sa ilalim po ng gabay at inspirasyon ng programang Bagong Pilipinas at 4PH ng ating pinakaminamahal na President Marcos, pinagmamalaki po natin, ihayag na handa na po ang mga karagdagang lupain para po sa mga susunod na yugto ng mga pabahay sa ating lungsod. Nandyan po of course ang ating 2.4 hectares na Phase 2. Dito po mismo sa ating site ngayon. Meron pong available na 1.7 hektaryang lupa sa may San Jose, Kataning. Also na 300 metro lang po ang magiging layo sa palengke. At meron pa pong 3.4 hektaryang espasyo malapit sa 4 lanes na 700 metro lamang po ang layo sa ating central terminal. Ng lalawigan ng Bataan, Congressman Albert S. Garcia para sa kaniyang mensahe. Maraming salamat po sa ating panauhing pandangal
His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pero sinabi nga kanina ng ating Pangulo, social housing program para po sa inyong lahat. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Mr. President, maraming salamat po sa inyong muling pagbabalik dito po sa lalawigan ng Bataan. Kaya po kami overdressed ngayong umaga dahil kanina po maaga nandun po kami sa dambana ng Kagitingan, sa tuktok ng Mount Samat at pinangunahan po ng ating Presidente ang pagbibigay pugay sa tapang ng ating mga veterano nung lumaban nung World War II at sa lahat po ng ating mga veterano. Kaya maraming salamat po sa inyong pagbabalik at ngayon naman po ay sasaksihan ng ating Pangulo ang turnover ng ating mga social housing units para po sa ating mga beneficiaries na nakatira sa mga danger zone ng Talisay River mula po sa Barangay Talisay at Barangay Bagong Bayan. Dito po ay magiging ligtas na po ang ating beneficiaries at katulad po ng sinabi kanina ni Mayor Francis, kukumpletuhin po natin ang lahat ng pasilidad, lahat ng amenities mula sa health center, eskwelahan, mga bagong daan, covered courts, daycare centers, at iba-iba pa pong facility para maging isang kompletong, masaya, maginhawa at ligtas na komunidad sa ilalim ng housing program ng ating Pangulo at ng National Housing Authority. Kaya congratulations po sa inyong lahat. And sana po, pagyamanin po natin ito, pagtulong-tulungan natin. Huwag natin sayangin itong pagkakataon na ibinigay sa atin ang ating pamahalaan para magkaroon ng magandang tahanan at magandang buhay. Kaya sana maging mabuting kapitbahay tayo, mabuting kapwa balanggenyo at mamamayan ng ating lalawigan nang sa ganon sa ating pagtutulong-tulong gumanda at umunlad ang ating buhay. At gusto ko pong samantalahin ang pagkakataong ito dahil nandito ang ating Pangulo upang pasalamatan siya dahil yung matagal na nating pangarap na tulay na magduduktong ng lalawigan ng Bataan sa probinsya ng Cavite, ng Region 3 at ng Mega Region 4 ay matutuloy na po. Bilang ating Presidente at Chairman ng NEDA Board, inaprubuhan na po nila ang budget na $4 billion. Pinablish na po yung bidding nitong tulay. Kaya hindi po ako nagdududa na sa mga susunod na buwan ay makakapiling muli natin ang ating Pangulo para sa groundbreaking nitong tulay na sisimulan po dito sa lalawigan ng Bataan. This will be the solution to the heavy congestion ng traffic ng Metro Manila dahil sa south side of Metro Manila ay magkakaroon na po ng malaking infrastructure project. Going north and south, you can totally bypass Metro Manila, crossing the bridge, into Roman Express, na po ng malaking infrastructure project. And going north and south, you can totally bypass Metro Manila, crossing the bridge, flying to Roman Expressway, connecting to ECTEX, pwede na kayo mag-Central Luzon, North Luzon, or mag-West Philippines, and back and forth. So kung napanood nyo po yung vlog ng ating Presidente, na sinasabi po niya na hindi po mangyayari kinabukasan, pero marami pong ginagawa ang ating gobyerno para sa lalong madaling panahon ay masolusyonan na po ang matinding traffic ng Metro Manila. Secretary Jerry Acusar, please take your seat. Ang NHA General Manager na siyang namahala dito sa proyektong ito, GM Jobentay. Andito rin po ang ating kasama sa House of Representatives at sa matagal na. Ayoko nang sabihin lahat ng pinagsamahan natin, makakala tayo mga edad natin. Bataan ng 2nd District Representative Albert Raymond Garcia.
at ang ama ng probinsya ng Bataan, the Province of Bataan Governor Jose Enrique Garcia III. Ang ating alkalde, Mayor Francis Anthony Garcia. At ang pinakamahalaga na bisita natin dito ngayon, ang mga beneficiaries ng Low-Rise Housing NHA Balangas City Low-Rise Housing Project. My fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong mainit sa pagtanggap. Hindi lang sa init talaga naman, pero ngunit napakainit ng pagtanggap ninyo sa akin dito sa Balangas City, Bataan. Nagagalak ako na personal na masaksihan ang pamamahagi ng 216 na pabahay sa ating mga benepisyaryo. Para sa kaalaman ng lahat, ang NHA Balangas City Low-Rise Housing Project ay bahagi ng ating patuloy na pagsisikap upang bigyan ng maayos na tahanan ang bawat mamamayang Pilipino. Ang mga low-rise buildings na ito ay tinayo gamit ang mga makabagong teknolohiya. Kaya naman, ang bawat pamilyang maninirahan dito ay makakatiyak sa tibay at katatagan nito. At pinag-uusapan natin yung low-rise ay yung susunod natin na gagawin. Ito, 3 stories ito. Ang susunod gagawin 5 na. So, mid-rise na yun ang tawag dyan para makarami tayo. Isa sa mga pangunahing pangangailangan ng bawat pamilya ang magkaroon ng sariling tahanan. Ito marahil ang pinakamahalaga, lalo na para sa mga kababayan nating nakatira sa mga mapanganib na lugar. Bahagi ng katungkulan natin na mailikas sila muna sa delikadong lugar tulad ng mga daluyan ng ilog. Nagsikap po ang gobyerno na mabigyan sila ng maayos at ligtas na tahanan na matatawag nilang sarili. Ang mga benepisyaryo natin ngayon dito sa Balanga ay inilikas natin mula sa kahabaan ng ilog ng Talisay. Sa loob ng maraming taon, umarap kayo sa peligrong dala ng pagtira sa tabi ng ilog. Kaya narito tayo upang bigyan ng lunas ang kanilang suliranin. Kayo ngayon ay maninirahan sa sariling bahay na ligtas, de kalidad at komportable. Ngayon pa lamang po ay binabati ko na ang ating mga benepisyaryo ng congratulations sa pagsisimula ng panibagong yugto ng inyong buhay. Ito pong pabahay ay handog ng pamahalaan para sa inyong pamilya. Mahalin at ingatan natin ito mabuti upang magsilbi itong pundasyon ng inyong mga pangarap at magagandang kinabukasan. Naway inyo rin pagyamanin ang komunidad dito upang sabay-sabay kayong umuunlad at gumiginhawa. Narito ang inyong pamahalaan, lalong-lalo na ang lokal na pamahalaan ng Balanga, ang panlalawigang pamahalaan ng Bataan, upang gabayan kayo sa lahat ng oras. Makakaasa rin po kayo na lahat ng sambayan ng Pilipinas sa ilalim ng pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program o yung tinatawag naming 4PH program, patuloy ang pagpupursige ng pamahalaan upang mabigyan ng maayos na tahanan ang ating mga kababayan. Ngunit ito talaga, alam niyo po, nung kahapon galing po ako sa Bacolod at kami naman ang may yung mga agrarian reform beneficiaries. At nabanggit ko ron, sinabi ko sa lahat ng katungkulan ko bilang Pangulo, yan na daw, sabi ko yan na yata ang isa sa paborito kong katungkulan dahil sa tagal na nag-antay ng ating mga agrarian reform beneficiaries, sa wakas ay nag-antay sila 30 taon. Sa wakas ay nabigyan na sila ng titulo. Ngayon, idadagdag ko na rin na isa sa pinakapaborito kong katungkulan ay dumating dito sa ganitong klaseng mga proyekto upang masasabi natin na ang pamahalaan ay talagang nagbibigay ng serbisyo sa taong bayan sa pamamagitan ng ganitong klaseng mga pabahay, hindi lamang dito sa Bataan, kung hindi sa buong Pilipinas. Sa pangunguna ni DSUD Secretary Jerry Acusar at ang GM ng NHA Joe Bentay, tiyak naman ako na makakamit natin ang mga layunin natin. Marami pa tayong ipapatayong bahay, kaya inaasahan ko ang inyong patuloy na suporta at pagsusumikap. Muli, binabati ko ang ating mga benepisyaryo at hangad ko ang ikauunlad ng inyong pamumuhay. Sama-sama tayong tumungo sa isang maliwanag
at masaganang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan